sa mga anghel. Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko. At nang susubuin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos na sinabi. Sumambang lahat sa nanaog na liwanag. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Patuloy sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos. Sa pasimula pa, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpagtuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat. Dahil sa pagtuo niya, hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpagtuo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Nagpatutuo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises
Ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kailan ba'y walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakita sila ng bugtong na anak. Siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang Pasko po. Magandang Pasko po. Kasi, ang sabi nga ng English, Merry Christmas. Kaya ang translation ay Maligayang Pasko. Pero, mayroong patotoo. Alam po ang mga Pinoy, matalino talaga. Alam po ninyo, ito, gusto ko itong ipahayag sa inyo at ibalita na ito'y tamang-tama sa sinasabi natin, magandang Pasko po. Kung mapapansin ninyo, kadalasang masaya o maligaya tayo kapag mayroong maganda. Masaya tayo kapag maganda na tayo. Maganda na ang panahon pagkatapos ng bagyo. Kaya masaya kung wala ng bagyo, wala ng ulan. Masaya kung maganda ang kita. Diba? Sa pasada, sa palengke, at iba pa. Masaya, maganda ang kita. Masaya kapag nanonood tayo ng magandang pelikula sa sinehan o sa television. Masaya kapag nakatatanggap tayo ng magandang balita. Maligaya tayo kapag maganda ang pagsasamahan natin, lalo tigit sa pamilya, sa ating mga angkan, at sa ating mga kaibigan. Totoong maganda ang Pasko, kaya naman maligaya tayo. Tuwing panahon ng Pasko, maganda ang Pasko. Kasi tungkol ito sa magandang balita na dinalaw tayo ng Diyos at nakipamayat pa sa atin bilang mga makasalanan. Kapag tayo ay makasalanan, para tayo mayroong malubhang kasakit, may cancer, kaya sa ospital tayo halos napupunta, naghihingalo. Pero maganda ang Pasko kasi may dumating na mabathalang manggagamot. Mabathalang manggagamot. At tinitiyak niya sa atin na hindi tayo dapat matakot o mawalan ng pag-asa dahil dala niya ang lunas na pinakamabigat na karamdaman ng lahat at ng bawat isang tao, ang kasalanan. Dahil ito ay maganda at talagang napakagandang balita na malamang may kapatawaran ang ating mga kasalanan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya wala na kamatayan, bagkus may buhay pa sapagkat pinatatawad tayo ng Diyos. Maganda ang Pasko kasi ipinaalala lang lagi sa atin ito na maganda tayong mga tao dahil dati tayong maganda na ng likhain ng Diyos. Ngunit pinapapangit lang tayo dahil sa ating kasalanan. Kaya hindi tayo nagiging maganda dahil nagkakasala tayo. Sapagkat para sa Kanya, noon, ngayon, at magpakailanman, maganda ang tao. Sapagkat siya'y kawangis ng Diyos. Para patunayan ito, siya mismo na Diyos ang nagwikang ng salitang nagkatawang tao, ang salita ng Diyos. The Word was made flesh and dwelt among us. Maganda ang Pasko dahil anak mismo ng Diyos ang nagpatuto na kamukha na tayo ng magandang Diyos. Yan ay makikita po natin sa aklat ng Genesis. Maganda ang Pasko kasi maganda ang disposisyon at ugali ng mga tao kaysa sa mga karaniwang panahon ng Pasko. Kahit kapos sa pera, masaya, basta magkakasama ang buong pamilya. Kahit yung matagal nang magkakagalit,
nagkakasundo sila sa Pasko dahil ang Pasko punong-puno ng pagmamahalan at mismo ng kapatawaran. Kaya mamaya pag sinabi mong peace be with you, puntahan na ninyo yung kaaway nyo at yakapin at halikan, peace be with you. Pag sinampal ka o bumalik ka na sa manubuan mo, ayaw niya sa iyo talaga. Mas mapagbigay tayo kapag Pasko, di ba? Kahit na 5, 25, huwag naman yun, para itapon ng bata yun. Kahit na 5 piso o 10 piso, masaya na ang Pasko sa kanila. Sapagkat lagi nilang ine-expect yan na kapag Pasko, mayroong nagbibigay. At turuan po natin mga bata na yan na magpasalamat. Thank you po. Merry Christmas po. Salamat po. Yan ang isa sa napakagandang maririnig natin sa isang batang maliit na marunong siyang magpasalamat. Sapagkat natuturuan na po natin siya, bata pa lamang, marunong na siyang magpasalamat. Kaya tuwing Pasko, nangangaroling tayo, mayroon tayong mga regalo at iba pa. Kahit hindi nawawala ang biyaya ng Pasko. Pagkain, regalo at iba pa. Kahit kaunti, ito'y isang napakagandang biyaya na ibinibigay ang Pasko. Kaya ang Pasko, walang maramot, pero marami ding maramot. Mga ninong-ninang, nagtatago sila. Ayaw nilang bigay sa kanilang mga inaanak. Kaya umualis sila sa kanilang bahay. Pero alam po ninyo yan, wag mo niyong gagawin yan. Meron tayong obligasyon. Meron tayong bahagi sa ating kapwa-tao na mismo sa araw ng Pasko. Yun nga ang sinasabi sana, araw-araw Pasko, sapagkat ang Pasko ay pagmamahalan. Kaya maganda nga ang dekorasyon at maliwanag sa gabi dahil sa maraming ilaw na may iba't ibang kulay. Maganda talaga ang araw ng Pasko. Kung gumaganda ang paligid, ang ugali ng mga tao kapag araw ng Pasko, ibig sabihin may hiwaga talaga na ibinibigay ang Pasko. Kaya bakit hindi natin sabihin magandang Pasko? Bakit hindi natin sabihin magandang Pasko? Sapagkat maraming ibig sabihin ang salitang maganda na tunay na Pilipino-Pilipino. Kaya ito po ay hindi dahil sa salitang magandang Pasko naman, kundi ito'y isang biyaya ibinigay ng Diyos sa ating lahat na tunay tayo dapat maging maanak ng Diyos sa pagkaroon tayong kagandang loob. Kaya sabi nga ng mga Amerika, buwalhati sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong mayroong mabuting kalooban. Maganda ang Pasko sapagkat ang taong mayroong mabuting kalooban, nandoon laging isinasabuhay niya ang kalooban ng Diyos. Kaya tunay nga na tayo ay patuloy na kinakalingan ng Diyos, hindi tayo kinakalimutan. Muli sa pag-alala natin ng araw ng Pasko sa araw na ito, makita po natin ang napakaganda at napakahalagang biyaya ibinibigay ng Pasko. At tunay na ito ay magandang Pasko. Tumayo po tayong lahat. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya na po kay Kristo, isa anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inibig, inawag sa kinaroonan ng mga imam, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, narilog sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magumulang parito at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya na po sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa banal na araw na ito, idalangin natin sa Ama na mapuspos tayo ng ganap at kapayapaan.
Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa sambayanan ng buong may kapal, upang ang lahat ng kasapi ng simbahan ay maging nakapagat ng liwanag ni Kristo sa daigdig, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa kaunlaran at kapayapaan ng sanlibutan, upang ang lahat ng biyaya ng may kapal ay pantay-pantay na pagsaluhan ng kanan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga nalulungkot, nagugutom, at may karamdaman, upang ang pagsilang ng Mesiyas ay magdulot sa kanila ng lakas, ng loob, malakas ang loob, sigla at kalusugan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa ating mga mag-anak, upang sa pagtanggap natin kay Kristo, siya ay matutuhang pagbubulan ng mga bata at magulang sa katauhan ng mga malalita, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Isama po natin sa ating panalangin ang mabilisang pagdating nila Father Danilo Lopez, Father Odimoso, at Father Felix Douglas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. At para sa kaluluwa nila Tito Elvison, Danilo Concepcion, at Father Chito Vicente, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Isama natin mga kapatid ang ating mga pansariling kahilingan sa Diyos. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang kay Jesus ay niyakap mo ang aming pagkatao. Ipagkaloob mo kami maging daan ng kagalakan at kapayapaang dulot niya sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Join the
Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ain natin ay kalugtan ng Diyos sa mga pangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, ipapaalis sa iyong mga kamay, sa kapuliran niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang pag-ain ito ngayong dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng anak ay yung kalugtan nilang ganap na pagsamba at lubusang pagkipagkasundo namin sa iyo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo pagkasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin, at sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang umangli sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kalihahinan, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamamagitan ng anak mong ito na mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin sa pag-ahan niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkaroon mo ng kapayapaan, pagkukop, pagkakaisa at pagtataguyod ang mga kaanim dito sa San Silucom, kaisa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasaming aming Obispong si Bartolome, at ang lahat ng nananalig at nagpapanaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Pagdasal po natin ang ating mga mahal sa buhay. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo gayon din ang pagsikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahing ito ng pagpupuri aming iniaalay para sa kapakanan namin at ang mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman.
Sa isa ng buong simbahan ay pinagdilimon namin ngayon ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng tagapagligtas sa salibutan. Noong siya ipanganak ni Santa Maria ang nagdalantaw at nanatili pa rin berhen, pinararangan namin ngayon unang-unang ina ng Diyos ang Panginoon namin Jesucristo, si Maria na malulaping laging berhen. Gayon din ang kanyang kabiyak na puso ni San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sila Pedro, Pablo, Andres, Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Tomas at Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sila Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio at Cipriano, Lorenzo, Crisono, Juan at Pablo, Jose at Yan. At ang aking mabahan, pagundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan, kami lagi mong kaligain at ipatanggalang. Ama namin iyong tagapin ang handog na ito ng iyong buong angkan, doon mo kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipaintulot na kami mawanay sa iyo kailanman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito, marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan ng dugo ng pinakamamahal mong anak at aming Panginoong Jesucristo. Noong bisperas ng kanyang pagkakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumigla siya sa langit, sa iyo, Diyos sa kanyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga lagal, sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kanis, hindi niyang pinasalamatan. Ibinigay niya ang kanis sa kanyang mga alagad, sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kanis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Kaming mga lingkod mo at bubuo ng himanan ay nagdilimon sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akit niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyaya sa iyo rin ang galing, inihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahanan, ang pagkain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain na bibigay buhay kailanman, at ang inuming na bibigay kagalingan, walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ng aming mga alay na ito, ganapin mo ang ito sa ginawa ng mga handog ni Abel, ang lingkod mong matapat sa iyo, ang paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at anak ni Melchizedek na paring hirang mo. Kaunakan mo ngayon at tanggapin ang banal at dalisay na pag-aagin. Makapangyarihan Diyos, hinihiling namin iyong ipaakyat sa banal mong mga anghel ang mga alay na ito sa dakilang gambana nasa iyong harap, upang sa pagsasamo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabing namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyuning manalanghanin ng mga anak mong naunang limaw na sa amin, sa paghihintay sa iyong kapayapaan, yamang ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglayin at sila ngayon aming ipinagdarasan.
Ipagdasal po natin lahat ng ating mga yumaong kapatid. Sila at ang tanang naihinay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagkasalo, pagliliwanag at pamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkakapagbigay sa aming paumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo rin kami makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matayas, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia at Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pamuntawan sa iyong pagpupulo sa aming kakulangan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kanyang pamamagitan, ang tanang mauuting kalooban ito ay lagi mong pinaiiral, pinamamanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, sa hilang mga kapatid, ialin natin at awitin ang panalangin tinuro sa ating lahat. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanaramikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo.
sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin Igayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, pati natin ang isa't isa. Magandang Pasko po sa inyong lahat. Narito ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang Kristo na si Jesus. Nawa tayong lahat ay pakibangan ang lahat ng biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Mapapalad tayong lahat ngayong nanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako dapat magpatungo sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay dapat.
Magandang Pasko po ulit sa inyo. Bago kayong sumamot at masaya dapat ang Pasko natin. Napubuti, hindi natuloy yung bagyo. Lord Treasureria. Kasi sabi ng Lord Treasureria, Pasko, darating, eh wala. Mas matindi ang pananangin natin kasi nag-siyam na araw. Ayaw ng Diyos na maging malungkot ang Pasko kaya masaya, lalo na yung mga bata ngayon. Wala ba kung pwede dito? Wala pa hindi dito mga bata. Wala ba yung chocolate? Ayan. Sinabi ko na kagabi hanggang ngayon wala pa. Wala. Yung chocolate nag-ipin. Anyway, Pasko ngayon at iba lang natin mga kapatid ang mayabas ko at ang lapag sa ito ngayon at para ang kanilang buong pamilya. Ito ba yung nakapag sa panalang? Ama namin mapagmalik ang bilang ngayong katagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa inyong angkan ay sa rin nawang magkaloob na uling pagkabuhay kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggang. Sumayin niyo ang Panginoon para sa walang o basbas. Ang Diyos sa nagunay ng lupa at kalangitan ay siya nawang pumuspos sa imo ang payapaan at agdan bilang katarambang nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain kayong lahat ng ating mga pangyarihan Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Tapos ng ating misa, kumain tayong